Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, pag-usapan natin ang tungkol dito sa Pepsi Paloma case na kung saan ay gagawan ng movie nitong isang direktor. So, meron po ako mga nababasa at naririnig kaugnay po dito sa Pepsi Paloma case na kaya daw po hindi itong Eraserheads dahil sa kanta nito na Spolarium. At yan po ay mariin nating tinututulan. Hindi po totoo yan. Dahil si Ellie Buendia po mga Kadabarkads and si Kiko, no? Kilalang-kilala nyo po yung dalawang yan. No, magkaibigan sila at lagi po si Ellie Buendia diyan sa Itbulaga. So saan galing yung sinasabi po nila na kaya daw hindi nakakapag-guess itong Eraserhead sa Itbulaga dahil sa kantang Spolarium. Labas-pasok nga po dyan si Ellie Buendia. And speaking of Ellie Buendia mga Kadabarkads, meron po siyang nilinaw tungkol sa Spolarium na kanilang naging kanta. Ano ba yung totoong meaning niyan? So nilinaw na po yan mga Kadabarkads, kaya malaking sampal ito sa mga taong nagpupumilit na ang meaning daw ng Spolarium na kanta na yon ay tungkol daw dito kay Pepsi Paloma at sa ginawa ng Tito Vic and Joey na mariing pinabubulaanan mismo ni Ellie Buendia. Sabi nga po dito sa post ng isang page, Spolarium ng Eraserheads tungkol kay Pepsi Paloma? Ang lyrics ng kantang Spolarium ay tungkol sa taong nag-offer ng alak, dahilan para mahilo ang tumanggap at ngayon di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Sa inyong lyrics. Dito nagsimula ang urban legend mula 1995 dahil nagsimula sa song Bridge na binanggit ang Enteng at Joey na tila pangalan daw ni Vic Soto and De Leon. Pagdidiin ni Buendia na ang Enteng at Joey na nabanggit sa awit ay kanilang mga roadies manager nila, mga Kadabarkads. Ang mga roadies ay ang mga nagsiset up ng music instrument at nangangalaga sa mga equipment ng banda. Nabuo nila ang kwento ng kanilang kalasingan serye nang minsang uminom sila ng Goldslager, isang authentic hot cinnamon snaps na may floating flakes ng totoong 24 karat gold. Imported pa mula sa Switzerland na talagang sobrang nagpalasing sa kanila ng husto. Nalasing at nakagawa ng kanta hindi para magpasaring sa iskandalo noong 1982. So, case close na po. Nilinaw na ni Ellie Buendia or ng Spolarium na hindi po konektado ang kantang Spolarium, no? Dito po sa case na binabato sa Tito Vic and Joey. So, yan po para sa mga naniniwala ng Spolarium para daw sa Pepsi Paloma na case. Nako, sana maklose na po yan at matapos na ang tungkol sa mga urban legend na wala namang katotohanan. So, dito pa lang, linis na po ang pangalan ng Tito Vic and Joey tungkol sa mga haka-haka na pinupukol sa kanila tungkol sa case ni Pepsi Paloma. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pinost ng isang page tungkol po sa isang direktor na ang Tito Vic and Joey ay lalaban na. Nako, re-resback na po. Sabi dito, nasa gitna ng kontrobersya ang direktor na si Daryl Yap matapos magbanta ang pamilya Soto na magsasampa daw sila ng kaso laban sa kanya kaugnay ng di umano'y mapanirang paglalarawan sa kanilang pamilya sa isa sa kanyang bagong pelikula. Ayon sa mga ulat, naramdaman ng pamilya Soto na direktang tinutukoy sila sa isang eksena ng pelikula ni Yap na tila nagpapakita ng mga sensitibong issue at personal na detalye na hindi umano na ayon sa katotohanan. Bagamat walang tuwirang binanggit na pangalan, iginiit ng pamilya na malinaw ang mga
alusyon na maaring makasira sa kanilang reputasyon. Sa pahayag ni Tito Soto, dating senador, ay bahagi ng prominenteng pamilya. Sinabi niyang ang pelikula ay hindi dapat ginagamit upang maghasik ng kasinungalingan at paninirang puri. Bilang pamilya, kami nagkakaisa sa pagprotekta sa aming dangal. Yan po ang mariing binitawan daw nitong si Tito Sen tungkol doon sa pelikula na Mapanirang Puri. Nagkakaisa daw silang mga Soto at alam naman natin yan mga Kadaverkads, di ba? Sa mga event na lang, sa mga okasyon na lang, talagang nagkakasama-sama ang mga Soto. Talagang one for all for one. Kaya kung merong umaano sa kanila, no? Parang naninira, talagang tulong-tulong po sila dito, no? Talagang hindi po nila papatahimikin kung sino man yan. Sabi pa dito, sinang-ayunan ito ng kanyang asawa na si Helen Gamboa Soto na nagsasabing masyadong personal ang nilalaman ng pelikula at ito'y malinaw na paninirang puri. So ayan, hindi na kami tatahimik, kailangang ipaglaban ang tama, aniya. Samantalang si Daryl Yap ay nanindigan sa kanyang kalayaan na sining at pagsasalaysay. Ang pelikula ay isang anyo ng sining na sumasalamin sa lipunan, hindi kulang saktan ang sinuman. Paliwanag ng direktor, tumanggi rin siyang magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa isyu. Patuloy na pinag-uusapan ang kontrobersya sa social media kung saan magkakabahagi ang opinyon ng mga netizen. May ilan ang naniniwala na bahagi ng creative freedom ang ginawa ni Yap, habang iba naman ay naniniwala na dapat niyang harapin ang legal na aksyon kung may naargabyado. Bukas ang publiko para sa anumang karagdagang pahayag mula sa magkabilang panig habang hinihintay ang sunod na hakbang ng pamilya Soto. So ayan na, yan po ang sinasabi ko sa inyo mga Kadaverkads. Talagang may masasagasaan at may masasagasaan po siya sa kanyang binabalak na pelikula. At hindi lang po basta mga personalidad ito at mga artista. Malalaking tao po ang binangga niya. Mga Soto, mga kilala po yan sa lipunan. At talaga namang pag nababahiran po ng dungis ang kanilang pangalan, talaga naman pong agad nilang inililinis yan. Kaya naniniwala ako hindi po nila patatagalin at hindi po sila magpapatumpik-tumpik pa para linisin ang tungkol dito at mapanagot kung meron mang nilabag ang direktor sa kanyang pelikula. So yan po ang dapat nating abangan mga Kadaverkads. Matinding bakbakan po ang mangyayari. And for sure, magpa-public apology itong direktor na to dahil sa pagbanggit ng pangalan ni Bossing Vic Soto sa inilabas niyang teaser na malinaw na paninirang puri. So hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta mga Kadaverkads. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.